po. Hindi man siguro yung sobrang deep po, pero at least po magkakakilala kayo and magkakaroon kayo ng parang konting kwentuhan po tungkol sa inyong mga business journey sa Extreme Blooms Trading po. So yun po. Bali, actually ito pong Distributors Night ay actually hindi po talaga ako sanay magkanta ko ng mga ganito kasi sobrang mahihayin talaga ako. Pero kaya lang po kasi may isa na rin dito eh. Pang ano ko po siya, pang 7 ko po siyang distributor before. And siya po talaga yung pasimuno na talagang gustong-gusto niyang magkaroon ng Distributors Night daw in December. Kasi na-predict niya na po yata na magiging 100 daw. Magiging 100 daw tayo in December. So yun po, kaya ito talagang distributor na to ay napakaganda na, napakaganda pa ng prediction. Kasi hindi lang po naging 100 tayo. Up to date po, naging 150 na po tayo. So mag-predict ka po mamaya. Pakilala ko po, si Ma'am Karen Ang. Ayan, si Ma'am Karen Ang. Ayan po, si Ma'am Kababol, sa ating Pasay distributor. Yan po. Hindi niya po kasi talaga ako papatawarin kapag wala pong Distributors Night. Kaya talaga kailangan po natin itong gawin. Kasi ang goal niya rin po talaga is makilala po talaga kayo. And dahil kasi hindi rin siya ganun din masyado ka-into sa business, gusto niya rin po talagang, ayan, magkausap-usap kayo na parang makapag-sharean kayo ng mga experiences ninyo at saka mga ideas po. Ito na po yun. And hindi lang po siya yung yung may gusto ng gano'n, o hindi lang po siya yung may goal na gano'n. I know marami po sa inyo na talagang gustong makausap ang bawat isa. Ganyan po. Tama po ba? Tama! Tama po ba? At kanina pa po kayo nagkukwentuhan. Siguro po ay pare-parehas na kayo ng business pattern o ng marketing strategies. Ganyan po. And yun po, sobrang salamat po talaga sa pagpunta nyo dito. Actually, yung distributorship po talaga ay experiment ko rin lang po. Actually, wala po talaga akong idea how it will take o where it will go. Wala po akong idea. Ang goal ko lang po talaga is mag-business. Yan po, mag-business po talaga. Pero how far it will go, hindi ko po alam. Wala po akong idea before. And yun po, aside po sa naging maganda po yung turnout niya, kaya po tayong lahat ay nandito. Sa business po, sa business side, ang pinaka tinitreasure ko po na nangyayari ngayon ay marami po ako nadagdag na friendship. Ayun po. So marami pong mga naging, sorry po, iyakin po talaga ako. Sorry po. Ay, nakamedyo. Ayun po, mamaya po, iiyak pa po kayo. Ayan, yung friendship po, marami po talaga akong nag-gain na friends po among sa inyo po. And gusto ko pa pong mas tumami. Yan po. And na-appreciate ko po talaga yung understanding nyo kapag ka po may lapses or may mga delays sa mga deliveries po. Wala po talagang nagbabalent reaction. Wala po talagang nagwawala. Sobrang understanding po talaga ng lahat. And isa po yun sa tinitreasure ko. And isa po yun sa tinitreasure ko hanggang sa kung kailan niya ako mapagtsatsagaan. Ayan po. And yun po, sana po mas malayo pa, mas matagal pa po tayong magsama-sama. And yun po, ginagaranti ko naman po na kung ano yung mga existing na products natin ngayon and yung quality ng products natin so far. I know naman na hindi ito talaga perfect as good or as perfect ng mga branded, pero I promise na talagang nag-aaral pa kami, nagsisearch pa kami kung paano pa siya mas mape-perfect po. Kaya kapit lang po, makakarating rin po tayo. Ayan po, and yun po, hindi ko na po masyadong hahabaan kasi alam ko po medyo lahat kayo, marami pa kayong inaasikaso sa inyong tahanan. And sana po sa gagawin natin, sa gabing ito, ay maging masaya tayo, ma-inspire po tayo sa ating mga kanyang-kanyang kasama.
And mamaya po naman ay imbitahin din namin ang ilan para po mag-share din po ng stories nila nung umpisa. So yun po, sama enjoy po mga kadistri. Masaya po ba kayo? Yes! Ayan po, thank you so much po for coming po. Thank you. Barangay kasi nahuli siya, kaya hindi ko natanong. Ayan. And siya rin ay owner ng Kababol's laundry shop. Kababol. So from laundry shop, nagkaroon siya ng refilling station. And then from refilling station ulit, nagtayo ulit ng isa na naligayahan ba? Na-enjoy niya ba? So yun, nagtayo siya ng another shop niya. So yun, to welcome, para siya na lang ang magkukwento ng kanyang journey. Narito po si Miss Karen Ang ng Pasay Distributor! Naloka naman ako sa'yo. Kinuwento mo na talaga, ako talaga nag-predict. Baka magpahula yung mga yan sa akin. So, good evening po everyone. Hello po. Hello. I'm Karen po. And good evening nga po pala sa ating CEO at owner ng Extreme Rooms, Ma'am Jocelyn. And kay Sir Bernard po sa kanyang husband. And of course, sa ating mga kapwa-distributor. Hello po sa inyo. Nice meeting you po. So, I'm Karen Ang po. I'm the owner of Kababol Station, refilling station actually, and Kababol's Laundry House. So, meron po akong dalawang branch, and soon, ma'am, sasabihin ko na sa'yo. Meron ulit akong bubuksan, pero tsaka ko na lang po siya sasabihin sa kanya. And yung first ko po is sa Malibay, Pasay. Yun yung first branch ko po, and almost 9 months na po siya nag-ooperate. And yung isa naman po is sa Cainta, Rizal. 6 months na po siyang nag-ooperate. Ayan, thank you po. So talaga namang lalaban at sasabay sa mga ibang company kahit pa ngayon lang nagbo-boom ang Extreme Rooms. Sa totoo lang po, kung supplier lang ang pag-uusapan natin, sobrang dami ko na pong sinubukan para sa aking laundry shop. Dahil alam niyo naman po, ang raw materials talaga natin is hindi basta-basta. Talagang pinag-aralan, dugo at pawis, maraming iniyak dyan si Ma'am Jocelyn para lang masatisfy lahat ng distributor niya at hindi siya mapahiya. Name it, kung sino po yung mga supplier na yan, kayang-kayang sumabay ni Extreme Bloom sa raw materials nila. Promise ko yan, itataya ko ang buhay ko. Ma'am Jocelyn ba yun? Dito talaga sa Extreme Bloom. At nung nag-start po ako, at sinabi nga ni Ma'am na pang 7 niya ako, si Ma'am Jocelyn, nalulungkot ako kasi pang last ko siya na na-meet sa lahat. Sobrang dami ko nang nasayang na pera, na oras. Hindi ko expected na kay Extreme Bloom po pala ang tutulong sa pamilya ko. Yun po. Actually, si refilling station, I'm happy to say na meron po akong tinutulungan na 3 batang nagtatrabaho sa aking tindahan. Isang regular student and 2 nag-aaral sa Alternative Learning Center. Kung tatanungin niyo po ako kung kumikita ako, of course, yes. Yes na yes ang isasagot ko. Kasi po, like anong sinabi ni Ma'am Jocelyn, mahirap po talaga. Mahirap, pero masarap magnegosyo. Tama po ba? Tama. Yes. Bakit mahirap? Kasi lahat po ng struggles andyan. Sa ubayan sa upa, makikipagsabayan sa mga competitors natin, napakahirap. Most especially po yung sa pagkakatiwalaan na tao. Kasi ito nga, lately, nakwento ko kay ma'am, dumating na po sa part na gusto ko nang sumuko. Yung isang refilling station ko po is isasara ko na siya. Dahil feeling ko po na mabankrupt na ako. Yung pala, ninanakawan po ako ng aking tindera. For 6 months na nag-ooperate ang aking tindahan, 4 months niya akong ninanakawan. Araw-araw. So malaking tulong ang CCTV and of course inventory talaga. Yan ang huwag natin kakalimutan. Next naman po is this lately lang. Actually, this year lang lahat yan nangyari. Lately lang, noong December 5, pinasok po ang aking tindahan.
sa may Cainta. Nanakaw po ang worth 80,000 ko na pambayad ng sabon kay Ma'am Jocelyn. So, mahirap para sa sitwasyon ko na maraming binubuhay, maraming empleyadong nakakapit. Pero kailangan ko po siyang kayanin. Kasi kung hindi, kawawa po yung mga may iiwanan kong staff. And kawawa po yung pamilya ko. So, kailangan kong lumaban. Pero dahil mabait si Lord sa akin, nakuha ko po yung pera, na-recover ko po yung 66,000. And ayun po, nakapagbayad ako kay Ma'am Jocelyn. Kala ko maghuhulugin ako sa kanya. So, yun lang naman po. Ako, as alam ko po na iba sa atin, mas malalaki ang company nyo, mas matagal na sa industriya pagdating sa pagiging negosyante. Ako po ay nagsisimula pa lang. Pero sa Extreme Bloom, napakalaking tulong po yan sa akin. Sa pamilya, sa pagtulong sa ibang tao, at sa trabaho ko ngayon bilang isang public worker dahil ako po ay isang. Actually, Ma'am, kagawad pa lang ako. Ang tita ko po ang kapitan sa aking barangay. Pero I'm using it dahil nga Extreme Bloom, paggawa ng sabon, pwede ko pong maitulong po sa aking mga kabarangay. Lalo na paggawa ng livelihood. So, yun lang naman po. Ako po, ang i-share ko lang din sa inyo, palagi lang natin i-apply yung PD. PD is pasensya at diskarte sa negosyo. Yun lang naman po. At syempre, hindi lang po to ang isang beses na magkikita tayo. Sa susunod, baka saan mo gusto, Ma'am? Sa Araneta? Mas marami na po tayo at mas magiging ka-close pa po tayo. At anytime po, kung may kailangan tayo sa isa't isa, mag-chatan tayo, magtawagan. Kasi hindi lang naman po bumubuo si Ma'am Jocelyn at si Sir Bernard or Extreme Bloom family na ganito negosyo. Nabuo sila ng isang pamilya na kasama tayo. So, Ma'am Jocelyn and Sir Bernard and Extreme Bloom staff and family, thank you po so much sa pag-welcome sa amin. Lalo ka na, Ma'am, alam mo, Ma'am, tuwing nagkakakwentuhan tayo, sobrang parang mother na kita. Gusto ko na magpaampon sa'yo. So, yun lang naman po. Maraming salamat sa pakikinig ng aking story. Na mag-share po ng kanyang journey. Wala nang nag-start siya. Ito po, actually, nung una ko po siya, ako po nag-deliver ng first deliver niya eh. Yung business. Kasi bukod sa nandun siya sa isang village talaga. As in, tahimik, walang matao-tao. Ganyan. Tapos, medyo ilan yung anak niya, mga 3-4 na yata, tapos buntis pa siya nung time na yon. Ganyan. Kaya sabi ko, hala, paano kaya magbibenta ni Ma'am to? Paano kaya mamamarket to ni Ma'am? So parang ako yung nabiburden, parang nag-aalala ako, paano kaya, mamaya may stock yung kanyang mga stocks, tapos hindi niya agad ma-recover yung kanyang puhunan. Ganyan talaga yung isip ko. So, nababother ako. Sabi ko sa asawa ko, Daddy, paano kaya ito? Kakayanin Ma'am. Kasi, ayan, malapit na rin siyang mag-deliver. Sabi ko, kaya yun, inano ko talaga siya. Parang, in-observe ko siya. Kasi talagang nandito lang ako eh, para kung ano man, ay ibabalik ko yung kanyang puhunan. Kasi baka may bigla niyang kailanganin at hindi niya nga mag-ibenta. So sabi ko, so yun. At sobrang naman akong na-amaze. Kasi grabe kilabutan talaga ako. Sobrang pag naiisip ko. Isa po siya sa top purchaser. Naging top purchaser po natin. Ibig sabihin, hindi man po madami yung kanyang in-order, pero frequent siyang mag-order. So meaning to say, marami siyang pa-order. So ibig sabihin, kung naka-order na siya ulit, na-ibenta niya na, na-dispose niya na yung worth 100,000 na stocks. So syempre, nga din naman ako, sabi ko, paano niya yun nagawa? Ganyan. And yun, hanggang ngayon, ganun, ang frequency ng kanyang ordering ay once a week. Once a week na worth nasa 30,000 to 50,000. So paano niya yung nagagawa? Nandun lang naman siya sa isang village na talagang kung titignan mo paano siya nagmamarket. And eto pa,
yung bahay nila, sobrang kasya lang talaga halos yung gamit nila. Sila, dahil medyo ilan nga yung kanyang mga anak at maliliit din pa, tapos buntis pa nga siya. Tapos, yung stocks niya, napuno na yung yung maliit na stock room niya, tapos nag-extend na dun sa kanyang sala, sa kanyang kitchen. So, meron pa siyang space na lang dun sa taas. So, ganun. Hindi ko talaga lubos naisip na possible pala talaga yun. Na kung talagang meron talaga pala tayong will o perseverance na talagang gawin yung negosyo, kahit anong balakid, kahit anong sitwasyon, magagawa po. And, to welcome po, para hindi na po magtagal ang lahat. Narito po si Ma'am Shima Carrion ng Santo Tomas, Batangas. Welcome, ma'am. Ayan, kasama niya po ang kanyang mga kids. Si Ma'am Shima po ay training na. Hi, ma'am. Welcome po. Thank you, ma'am. Kasi nag-open si ma'am ng distributorship, naiyak ako sa'yo. Kasi sabi ko sa kanya, ma'am, pag hindi ko ito nabenta, tutulungan niyo po akong mabenta ko to kasi nasa village nga po kami, nasa bahay lang po. So, thank you. Para makwento ko po, paano po ako nag-start. Babasahin ko na lang. Kasi po, sinabihan po ako ni Ma'am Jocelyn. So, nag-iisip po ako ng pwede kong i-business. Yung parang pwede kong pa rin gawin siya sa bahay. Kasi po, maliliit pa po yung ko. Tapos po, that time, March, buntis pa po ako. Naghanap po ako ng business, nag-search po ako sa YouTube. Tapos po, nakita ko nga po yung dishwashing. Kaso yung napanood ko sa YouTube, hindi kay Ma'am Jocelyn. Wala silang stock sa Shopee, doon ako nagtingin. Tapos ang nakita ko, yung kay Ma'am Jocelyn na dishwashing. Siya ng distributorship ng March, kinuha ko po agad yung sa area namin sa Santo Tomas, Batangas. Tapos po, nag-start lang po ako ng 350 pesos. Yung try lang po ba, para panggamit po namin. Tapos nung pinatry ko sa mga kamag-anak namin, tapos yung kapitbahay namin, na-pure siya. Ganun po. Tapos nag-post lang din po ako sa FB. Yung true word of mouth na din po. Buntis pa yung ako noon, kakapanganak pa lang, kumita na po ako. Sa mga customer ko, yung halos yung parang gusto nila gawin mo agad yung instant dapat magawa mo para sa kanila. Yun lang naman yung struggle ko. Kasi hindi ka naman mahirapang magbenta ng dishwashing. Kasi sila mismo yung lalapit sa'yo kahit nasa lugar ka man. At kung gaano ka busy, hindi mo siya magagawa mo. Kasi nandiyan si Jocelyn. Kasi customer mismo yung napunta po sa akin dahil po sa kanya. Maraming salamat po. Share ng kanyang journey ay isa sa mga first distributors. Yan, isa siya sa mga 7 na distributors na parang mga pioneer ganyan. Yan. Eto, siya ay sobrang batang-bata pa. May gatas pa sa labi ito eh. Yan. Bukod sa bata pa siya, ay maliit siya. Hindi, joke lang. Ayan. Cute siya. And sobrang galing niya pagdating sa marketing ng ating products, ng kanyang business. So, sa ngayon, meron na siyang 2 outlet. Isa dun sa house nila. And nag-open siya last November 11 ng another outlet sa parang town proper ng kanilang province o kanilang town. So yan, hindi ko na patatagalin kasi alam ko maraming sasabihin to. And yun, na-inspire tayo talaga sa kanya.
So, give it up to Ma'am Ronca May Herman ng Ronca May Household. Hello po, good evening po everyone. Ayan. Una po sa lahat, sobrang nagpapasalamat po ako kay Kajo, kay Ma'am Jo, sa pag-invite sa aming lahat. Ayan. Kasama ko po yung parents ko, parent. Yan. Si Mommy pati si Kali, kapatid ko po. Ayun, so good evening everyone po. At ayun, sabi po ay i-share ko yung naging journey ko sa pag-build ng business with Extreme Blooms. Sobrang thankful talaga ako kasi nung una talaga po, galing ako sa Vietnam, doon po ako napagtapos ng pag-aaral sa college. Ngayon, pag-uwi ko po, naging researcher ako dun sa Makati. And then, sobrang hindi ko po talaga, parang feeling ko hindi ko deserve yung ganung sweldo. Ganun. So, ang ginawa ko, nag-isip-isip ako ng business, like pagbibenta ng damit, ayan, pag-buy and sell, and yan, sa mga bigas, ayan. Sari-sari store, tumulong ako sa nanay ko. Ayan. Tapos, etong si Daddy, naging guest niya po si Ma'am Jo sa Ito ang Tahanan ng 25. Ngayon, parang nagkaroon kami ng idea na, ay, pwede pa nang gumawa ng dishwashing. Kasi ako po talaga, usual talaga, parang, pag sinabi natin dishwashing, Joy, yun lang naaalala ko, hindi ko pa po alam yung ano. Pwede po magsabi ng mga brand, Max Glow or kung ano man. Kasi galing nga po ako sa Vietnam for 4 years, wala po akong alam sa nangyayari talaga. So, yun, sabi ko, pwede pa nang gumawa ng dishwashing. So, hindi ko pa po siya pinansin. Kasi ang hobby ko po talaga ay make-up, pagbibihes, ganyan, pag-outfit. Yung tatay ko, tinimpla na yung binigay ni Ma'am Jo na DIY kit. So ako, sabi ko, ano ba yan? Parang ang hirap. Magtitimpla pa, parang sa liit ko to, hindi ko naman kaya magtimpla. Ganun. Tapos, edi, nung time na yun, tinry namin ibenta yung, di ba, isang DIY kit, 17 to 18 liters. Binenta po namin yung isang malaking ganon sa best friend ko. Pinilit ko pa, bilhin mo na to, sige na, parang may post ako sa page. Ganun. So, ayun, pinilit ko, bubble gum scent pa yon. And then, yun, binili nila, natuwa naman sila kasi ang mura lang, tapos ang laki. Parang nabenta ko siya ng for only 250 pesos, isang malaking container. Tapos, ayun, parang doon na nagtuloy-tuloy, parang na-excite ako ng next level. Ganun. Parang ganun yung na-feel ko sa business na parang, ay gusto ko pang makabenta ng marami pa. Ganun. So, ang ginawa ko, sabi ko, Ma'am Jo, kukuha ako ng worth 20K, gano'n. Tapos sabi ni Ma'am Jo, hala, mo na, ikaw na distributor, gano'n. Wala pang distributor, i-grab mo na yung opportunity dyan kasi wala pa sa Rizal. Tapos ang isip ko, hala, hindi ko naman kaya yun. Parang, di ba, ang distributorship ko ay worth 100 plus or 500 kits kailangan ng EV. Pero nagtiwala ako kay Lord talaga. Noong time na yun, sabi ko, sige, i-grab ko na to. Like parang, kahit sabihin natin na nag-work ako as researcher, ang liit lang ng kitaan. Pero sabi ko, tiwala lang kasi feeling ko sa pagkaka-explain ni Ma'am Jo na talagang doble yung kita sa dishwashing, sa DIY kit Extreme Blooms. Ayun, so ginrab ko na yung opportunity na yon and sobrang saya kasi hindi lang naman ako yung mag-isa. Katulong ko din sila Mami, sila Daddy, kapatid ko. And sobrang hirap, pero yung hirap na yun divide sa mga family members. So yun, nag-avail na ako ng distributorship. Tapos sobrang saya sa feeling na may isang parang sobrang lapit natin sa pinaka-supplier talaga na nationwide. Tapos parang sa akin sabi ko, hala, parang ibang level na to, ganyan. So, nung time na yun, talagang nag-build na ako na, ayun, Ronca May, yan, kasi sabi naman ni Ma'am Jo, pwede naman ng sariling brand, gano'n. And syempre, bawat isa sa atin ko nakaka-relate na ang sarap mag-build ng sariling brand din. And of course, ang sarap din na magkaroon ng sinasandalan na sobrang stable na, which is yung Extreme Blooms. Ayun nga. So, nag-continue na, nag-start kami ng February. And then, ayan. Noong unang month, ang sales namin parang 10K lang. Tapos second month, talagang nag-inventory ako sa laptop. Nirecord ko lahat ng sales. Tapos, second month, naging 30K. Third month, naging 45, naging 50, naging 60, naging 80, naging 100, naging 200, naging 250. Ganon siya. Nangyari yung
Hindi, ayun, sobrang... Wala, hindi ka... Wala, bakit kasi nakakayak yung tunog? Ayan, so, sobrang saya kasi sabi ko, wala talaga imposible sa Diyos. Parang ano, basta magtiwala ka talaga. Pwede pong happy. Ngayon, so, sobrang thankful kasi ang bait-bait ni Ma'am Jo. Like, parang, Ma'am Jo, parang pwede pong pa-deliver agad, ganyan. Tapos, yung payment pwede bukas. Basta palagi ako nagpapadali ng payment kasi ang daming umu-order. Tapos syempre sila, gusto nila COD, wala pa akong budget. Ganun. Pero yung nakita ko pong yung growth talaga, pataas. Kaya sabi ko, wala, hindi ako nagkamali ng piniling supplier, Extreme News. And yes, isa sa mga naging mahirap sa akin, una yung magpa-deliver. Nung dati talagang kasama ako from Binangonan, tapos nagpupunta pa ako minsan ng Pasig, Quezon City, tapos minsan naman Patanay, ang layo. Sabi ko, parang bawat buwan, may bago ako natututunan na, pwede pa lang lalang-move. Hindi ko kasi alam talaga, pwede pa lang lalang-move. Ayan. Tapos nag-build na rin ako ng Shopee Lazada, which is marami din akong order. Lahat naman tayo, di ba po, may Shopee Lazada. Ang ganda rin po ng sales doon. And yun, syempre parang sa mga generation natin, uso na yung gagawa ng content sa TikTok, sa Facebook, which is very helpful talaga na kailangan merong, kumbaga parang sabi nga nila, internet is powerful talaga. Sobrang iba na, hindi na tayo pwedeng parang sa traditional na way na nandiyan lang tayo nakaupo sa tindahan. Kailangan talaga kumikilos din tayo sa internet. Nagla-live tayo, gumagawa tayo ng video sa TikTok, gano'n. And yes, nung una ako lahat, kumbaga ako yung nag-aasikaso sa mga orders, ako yung nagpe-prepare, nagbibilang ng bote, ng ganyan-ganyan. Pero ngayon, meron na akong small lang naman mga ilang employees lang din sa tindahan namin. Kasi yung unang branch sa bahay, tapos yung pangalawa po, nag-extend na kami dun sa highway. And yes, parang, feeling ko parang ganun din naman po yung nagiging experience niyo na parang pa-improve ng pa-improve, pa-expand na rin po kayo ng pa-expand as Extreme Bloom distributor. Parang ang sarap mag-share ng experience kasi lalo na sa mga gusto ko po kayo mag-meet isa-isa na syempre parang ang dami natin matututunan sa isa't isa, hindi lang sa marketing, kundi yung mga parang sa faith, sa pananampalataya, yung paano po tayo parang magkaroon ng stronger bond sa family, gano'n. And syempre, hindi na iiwasan yung nag-aaway-aaway kami kasi kailangan ma-deliver agad sa customers. Talagang, nasaan na yung ganito, ganyan. Tapos, syempre, after that, parang kailangan nag-iintindihan pa rin yung buong family. And doon ko na-realize na talagang wala kang ibang matatakbuhan kundi yung family mo lang talaga. And yung friends, yan, support na lang yan, mentally, ganyan. And yes, parang sobrang thankful po talaga kay Ma'am Jo, sobra sa Extreme Blooms. Ngayon, talagang more pa, more resellers, ganyan, para sa ating lahat, more resellers, more sales, and kung gusto pa natin magkaroon ng mga, thank you po kasi binigyan po kami ng chance na magkaroon ng city distributor, parang through, parang idadaan sa amin, ganyan, malaking din po yan tulong. And mga franchises, may mga taga po ba rito, Mindanao? Or taga Visayas? Or puro Luzon lang po? Meron. Meron din. Hello po. Sobrang galing. And yes, nakakaiyak kasi yung tunog hindi naman ako naiiyak talaga. And yes po, I think sa marketing, nagtitingin-tingin din po ako sa mga kapwa natin distributors. Katulad din po na sinasabi nila na ini-stock daw nila ako. Ako din, nag-i-stock din ako sa iba. Siyempre, parang new ideas mas maganda rin na mai-add din natin sa side natin. Hindi lang naman sa extreme, pwede rin sa, kunyari, sa mga
brilliant skin, ayan, yung mga style nila, ganun. Kunin natin yon, yung idea nila, kunin natin yun. Kasi talagang ano yan eh, pagalingan, competition talaga. Pero syempre, nandun pa rin yung wala tayong tinatapakan tao. Kumbaga, ginagalingan lang natin. Ayun. So, as 23 years old, talagang sobrang laking achievement nito. Sobrang, hindi ko iiwanan ng extreme rules. Yun lang po. Thank you so much, God bless us. Hello po, magandang gabi. Hep hep! Hooray! Yan, ganyan dapat ang energy. Good evening everyone. Ako po si Rosel. Tender wash! Yung nandun po sa GC. So, atribida lang po talaga ako. So, yung kasi hindi ako makatulog kapag merong nagtatanong na hindi masagot. So, siguro dahil nasa corporate world po ako since 2011, managing na po ako ng mga subdivision and condominium, iba't ibang developers. So, number one sa amin is customer service. So, siguro na dadala ko pa rin siya kahit nagde-negosyo na once merong tanong, kahit na hi, hello lang yan, you need to respond ng hello or thank you, ganyan. So, kaya siguro ganun din po yung nadadala ko din sa negosyo, which is very, very important ingredient po sa ating pagnenegosyo, ang good or excellent customer service. Hello po, ako po yung husband ni Rosel, si Jefferson na Chica. Ito po ang aming anak, si Raya. So siguro simulan ko na po kung paano po kami nag-start ng business. Ako po kasi ay contractor, but nung time ng pandemic, medyo nag-lay low. No? And then, nagkaroon po kami ng blessing. Ito po si Raya, 9 months. After 9 years, okay, so nung pinanganak po si Raya, saka rin po na sumpungan ni Rosel ang extreme blooms. So, ako as a husband, parang nung nakita niya yung extreme blooms, naniwala kaagad siya. Imagine, meron siyang opportunity na work from home, isang Australian company, at hindi magre-require ng matinding oras niya. Pero dahil nakita niya yung extreme blooms, naniwala kaagad siya na gusto ko itong i-business. So, June 1, dapat mag-start siya ng work from home niya sa isang Australian company. May 30, in-earn down niya yun kasi mag-i-start siya ng extreme blooms. So, yung next schedule ng training, pumunta kaagad kami dito. Ako naman, to support her, hindi ko na question yun kasi naniniwala siya eh. No? So, yun yung start talaga namin ng distributorship. And then namili pa kami noon. No? Kasi ako po ang province ko sa Buanga. Hello ma'am. Yan. So tapos siya naman is, yung father niya is Tugigaraw. Yun. And then nakatira kami sa General Trias. Ganon. So namimili kami. That time wala pang General Trias distributor. Wala pa din yung Zamboanga. Wala rin Tugigaraw. So since na may interest din yung parents ni Rosel na parang maganda yan, gano'n. So pinili namin yung Tugigaraw. Kaya nag-ano kami doon. Yun ang in-start namin. No? June kami nag-start. Pero parang ano kami, testing the water. No? Dinala namin doon kasi hindi namin alam yung local dialect. No, hindi siya lumaki doon. So testing the water kami. Nung dinala namin doon, pinakilala namin sa
una mga kamag-anak, yun ang gusto namin matutunan na matutong about the business. And then, iniwan namin. Bumalik kami ng General Trias. Wala talagang movement yung business. Walang movement. So, ako, kahit mayroon akong konting fear, kasi nga, Metro Manila kami, Cavite, and then mga projects ko, Metro Manila, no? May konting fear. Pero nandun yung pagtitiwala na, kasi nakita ko yung eagerness niya, yung interest niya, sobra-sobra yung interest niya. Kaya sabi niya, sige, mag-business tayo doon. Not knowingly, pagdating doon, marami na rin palang nagbi-business ng sabon. No? So ando na po yung mga nabanggit po kaninang mga iba't ibang company. So, siya po yung in charge doon sa business. Ako po, dahil nag-support, ako po yung taga-timpla. So, at the back of our mind, we wanted na sana finished product. Yun. But before kami talagang nag-migrate sa Tugigaraw, mayroong church nag-invite sa amin, isang outreach. No? Nag-reach out sa yung mga street children, and then to reach out din yung mga parents to share the gospel. Ganon. And then in-invite kami. So, inano namin, yung natutunan namin sa training, tinuro din namin. And then after that, meron na nag-start ng business. Ayun. So, sige, pwede pala, may mga interest. So, nag-migrate na kami ng Tugigaraw. Ayun. So, nag-start talaga kami ng nag-full-time doon, August. Ayun. So, pag-start namin ng August, yun talaga ang gusto namin. Mag-start kami na finished product. And then eventually, yung palang pag-ano namin ng Extreme Blooms is hindi pala, of course, negosyo po kasi syempre may involved na pera. But it's also a ministry. Kasi yung struggle namin, nung dinala namin yung finished product, sad to say, wala pong naniniwala. No? Pag-apak namin doon, stranger po kami nung dumating doon. Even po, mga kamag-anak, hindi po sila nagtitiwala. Hindi nila gustong subukan. No? And then, nag-try kami yung mga friends, somehow, no? Si Mrs. magaling siya sa pakikipag-usap, yung kanyang karisma dun sa ano. Siyempre, merong mga kaibigan na nahihiyang tumanggi. Kumukuha. Yun. So, merong nag-finish product, merong ding kit. So, hindi gusto ko rin matutunan yan. So, as tumatagal po, mas marami na po yung kumukuha ng kit. No, marami na palang, yung palang namin, kasi sa Tugigaraw, ang attitude ng mga tao, parang gusto nila, branded. So ayaw nila. Eventually, yung ibang brand doon, yung mga binanggit po kanina ng mga brand ng mga murang sabon, nagsasara. Kasi hindi nila tinatangkilik. Yun. So nung nag-business na po yung iba, no, yun na po yung naging ministry namin hanggang sa na-invite na po kami sa office ng governor, yung mga organizations, yung mga SK, na-invite na po kami. So yun doon pala yung papunta yung business namin. No? Hindi lang para kami ang kumuha ng pagpapala, kundi maging pagpapala din po sa ibang maliliit na gustong magsimula ng business na hindi nila kaya ang malaking puhunan. So, yung palang bago kami pumunta doon, na kami na-invite ng isang church para mag-share doon sa outreach ministry, mensahe na pala yun na huwag kayong maging greedy. No? I-share nyo kasi maraming nangangailangan. Alam po natin, ang Tugigaraw, daanan po yan ng bagyo lagi. No? Lagi pong daanan ng bagyo. Meron po kaming mga naging client doon na pulis,
mga NGOs din, member na talagang nag-outreach, tumutulong po sila. Si Sir po sa Apari, dati pong kumukuha po sa amin yan, kids din po, ginagamit din po niya sa kanyang livelihood program. Yun po. So, kami po, honestly, no, hindi naman po iikot talaga yung aming produkto, hindi po kami u-order ng ulit-ulit kay Ma'am Jo kung hindi po kami kumikita. So, kumikita na po kami, tama lang naman po, no? Nagbi-build pa din po kami ng mga contacts continuously. Ako po, honestly, wala po akong alam sa marketing. Support lang po ako kay Mrs. No? Iniwan po namin yung comfort namin dito sa Metro Manila para mag-migrate sa Tugigaraw. By the grace of God po, yung aking pangungontrata, hindi na po kami nagpa-market, pero binibless pa rin ng Panginoon. At yung amin din pong journey sa Extreme Blooms ay patuloy pa rin po. Marami pong nag-worry nung umuwi kami ng December at marami na rin pong nag-aabang sa amin na makarating kami ulit doon dahil ang dami na pong naghahanap sa Kanya. So, yun po, kami, ang may isi-share po namin is to become a blessing din po sa iba na gusto. So, hindi na po kami nakikipag-competition dun sa area namin. Yung gusto pong mag-business, sinusuportahan na lang po namin, like po yung pag-open din po ng mga new distributor, city distributor. So, ina-accept po namin siya. Well, actually, thankful po kami kasi ganun pala yun. Unti-unti namin naiintindihan na kung stranger ka pala doon, hindi ka kaagad tangkilikin. So, ang mga tumutulong po sa amin, yung mga reseller namin na taga doon, yung mga city distributor po namin na taga doon, yung po ang tumutulong sa amin. Dumating kami sa punto, before po yun, na parang balik na lang tayong Metro Manila kasi parang hindi naman nag-work out. Ayaw nila. Yun. Pero yun po, yung wisdom po ng Panginoon is nandyan, no? Kung hihingi tayo sa kanila, sa ating Panginoon, kung hihingi tayo ng wisdom, bibigyan po tayo, yun po talaga ang makakatulong po sa business natin. Alam mo na yan. Saka dun sa kay kuya, yung dalawang kuya, balik kayo para magpansit patil patong ulit tayo. Yun, marami pong salamat. Go, go, go lang tayo. Maraming rejections, pero marami pa rin pong mga victories na nakaabang sa atin. Thank you. And Ikunin mo lang kuya ha. Go! Ready, go! Yes! Go! Yung isa sa mga naging challenge po sa akin nitong pagbebenta po ng sabon is yung paano mo siya ipapakilala sa tao. Siyempre, ang lagi tinatanong ng tao, malapot ba yan? Mabula ba yan? Lagi ko lang sinasabi sa mga nagiging customer namin, i-testing nyo. Pag nagustuhan nyo, umulit kayo. Pag hindi nyo nagustuhan, edi okay lang. And luckily naman, umuulit sila, bumibili sila pa ulit-ulit hanggang sa yung iba, naging reseller na namin. Bumibili sila, una 10 liters, 20 liters, hanggang yung iba, drum-drum na yung binibili sa amin. Dalawa. At ngayon, weekly, mostly focus po kasi kami sa finished product, pero nagbebenta rin po kami ng raw materials, pero mas malakas po talaga yung finished product namin. And yun, ngayon po, swerte po kami dahil meron na kaming nasa 35 na drum every week or up to 2 weeks, yun madalas na ububos. Tapos weekly, nandito kami kay Ma'am Jo para mag-restock. Yun po. Tapos yung isa sa mga naging challenge po sa akin, yung pag-manage po ng time. Kasi nung nag-open na po ulit yung economy ng Pilipinas, syempre yung ibang business po namin na natigil, kinontinue rin po namin. Tapos, yun po, minsan kulang na kami sa tulog. Yun nga po, katulong ko yung girlfriend ko sa business na to. Since 2015 po, nag-business na po kami. Hindi na po kami pumasok sa corporate world. Yun po. Tapos, siyempre, bilang business, dumating din sa pagsubok yung business namin na itong sabunan.
akala namin hindi kami kumikita nung huli. Sabi ko, ang dami nating nabebenta, bakit kaya gano'n? Hanggang sa na-discover namin yung isa namin tao, ninanakawan kami. Ayun. Tapos sabi ko, yun pala yung naging dahilan. Kaya tayo laging sakto lang or nababawi lang natin kita, wala tayong nagiging sobra. Tapos yun nga, swerte naman, nahuli namin siya na nagnanakaw siya. Yun. Nung wala na siya, nagtuloy-tuloy na yung business hanggang ngayon. Nabibless kami tapos wala na akong masabi natin lahat kasi Extreme Blooms yung pinili natin maging product natin. Hindi tayo, kumbaga hindi siya mahirap ibenta, hindi ka mahihiya dahil alam na natin yung quality ng products natin. At saka marami tayong as business owners, tanggapin natin, marami tayong problema haharapin. And as business owners, kailangan natin solusyonan lahat yun. Pag nasolusyonan natin yun, doon tayo mag-grow and magiging successful pa. Yun lang po, maraming salamat. Last night, after results, everybody actually going up a phone. Paano ko ba uusahan? Paano ako napunta sa Extreme Blooms in the first place na iba talaga ang world ko. Nabanggit naman po doon, isa po akong psychiatrist. Pag doktor po, nakakonfine lang po kami sa room, naghihintay. So may mga time na pag psychiatrist po kasi lahat ng nakakausap namin puro stress. So kami nag-absorb. So ako po kasi, ang outlet ko hindi po telenovela kasi wala akong oras kasi po yung kausap ko ay totoong buhay ang mga kinukwento sa akin. So pag nabu-board po ako, pupunta ako sa YouTube, pero pupunta po ako sa mga mapagkakakitaan. So one time, marami na rin po akong business na pinasukan, pero ako yung tipong well-calculated risks. Pag sinabi kong papasukan ko, malugi man, konti lang mga ilalabas ko kasi natatakot na po ako mag-risk. So, napunta po ako ng YouTube, nakita ko sa Best Find TV si Ma'am Jo. Nung time na yon, ang nagtatak sa isipan ko, 5,000 ang capital from DOST trainer siya, from government. So naka-relate po ako kasi government employee rin po ako after 15 years. Nag-resign na po ako kasi hindi na kaya. So talagang sabi ko, wala nang oras, kailangan magpa-private talaga ako. So nung time na yon, that was June, nag-pray po ako. So kanina lahat ng nag-share, I appreciated na lahat nagsisimula sa dasal. So I know I am in the right place. Nag-pray po ako, prayer for guidance. Sabi ko, papasukin ko to. So first po, tingnan ko kay Google, ano ba yung future ng dishwashing liquid? Nakikita ko passive income ang laundry. Kaya lang sabi ko, ang dami ng laundry shop sa amin. So kailangan maging client ko ang sa laundry. So to cut the story short, nakita ko ang dishwashing liquid, ay para siyang pagkain. Kumakain tayo 3 beses isang araw, ang daming hinuhugasan. So hindi ko kailangan ibenta kasi basic commodities siya. So ginawa ko nun, ang prayer for guidance po kasi pag walang hindrance. So tumawag ako, bigla akong nasagot ni Gerald. Ang sabi niya, ilock niyo na po kasi baka kukunin ang Zamboanga. Ha? Ilalak ko na kaagad. So sabi ko, magkano? Ang start po kasi is 100K. Tapos sabi ko, ilalak na. Eh sabi ko, city ako eh. Hindi, by district. Gawin niyo ma'am, 2 na. Nabulol yata ako ni Gerald. So ginawa ko naman, nagpanik ako. As in, yung Zamboanga City, District 1 and District 2, kinuha ko siya. That was June. Hindi po ito nabanggit ko kay Ma'am Jo. After that, piniprepare, tamang-tama, sabi ni Gerald, after a month, darating. Zamboanga po. So yung freight, 3 weeks ang dating. So sabi ko, tamang-tama, magpipilgrim ako. Sa pilgrim, Ma'am Jo, pinagdasal ko. So sabi ko, ihingin ko to na parang, kasi gusto ko makatulong. Kasi po lahat ng nakakausap ko, majority, ang problema,
Dok, paano ako mag-uumpisa? Anong plano mo? Eh, syempre po, pag depressed, nawala ng tiwala sa sarili, wala rin kapital, nawala ng trabaho. So, ano yung plan? So, sabi, Dok, kailangan magkaroon ako ng kapital. Nang iniisip po ng tao, malaki ang kapital. Dok, kasi maghirap na ako pumasok. So, parang sabi ko, parang problema rin pag sasabihin ko, okay, ito ang plan, meron din silang another problem. So, nung time na yun dumating, kausap ko pa si Sir Gerald, sabi niya, pupunta yan sila, magti-train. Pupunta, sabi ko, si Ma'am Jo, magti-train, pupunta ng Zamboanga. Yes po, gusto niyo, tatawag ako bukas. Ha? Sabi ko, kakausapin na, si Ma'am Jo, kakausapin ako, syempre, CEO, ay nakita ko siya doon sa YouTube. To cut it short, nakausap ko si Ma'am Jo. Aba, may-ari, kinausap ako. So, parang sabi ko, hindi yata ginagawa to ng isang CEO na by phone, kakausapin ka. Anyway, kinausap. So, nanginginig pa ako noon. As in, hininto ko yung clinic. Kausap ko siya. Pupunta daw sila ng Zamboanga. So, ang sabi ko kay Ma'am Jo, i-train nyo kami kasi magti-train kami. Initially, ang nasa isip ko po noon, total may kit na sila. Pagpapabayad ako ng 500 with kits na yon. Eh, wala pong mag-a-attend. Kasi naisip ko, sabi ng mga kasamahan ko, Dok, mahal yan eh, 500, mahal na po yan, para mag-attend sila ng seminar. So, ang nangyari, sabi ko, free na lang. So, pumunta, may nag-train, tapos nun kami na yung nag-train. So, ang nangyari na umpisa kami talaga is August na. So, sa August na yun, nag-train kami, ini-invite ko yung mga patient ko. So, sinasabi ko, free training, wala namang mawawala, mag-a-attend lang kayo. Kung kukuha kayo ng kit, okay. Kung hindi, okay lang din. So, may nag-attend, dito po ako na-touch. Isa kong pasyente, hindi siya nakapagtrabaho kasi ang problem niya po ay schizophrenia. Schizophrenia po ay sakit sa pag-iisip, wala na ng tiwala sa sarili, nag-train siya, bumili lang ng kit na 17 liters. Pagbalik niya follow up, Dok, ang sarap pala ng pakiramdam, yung magtitimpla ka. Tapos nakita, di mo ba nakaka-relate yung first time na, ano na siya, kalamansi na. So anyway, sabi niya, Dok, iba palang pakiramdam, gumawa ako ng 17 liters. Dok, pumunta lang ako sa kapitbahay. Tapos may bumili. Dok, ang sarap-sarap ng pakiramdam. May nagtiwala sa ginawa ko. So para sa akin, malaki na po yun. So parang naibalik mo yung tiwala ng tao sa sarili niya. So the rest becomes history. So eto na po, nag-order na po kami, tuloy-tuloy hanggang sabi nung isang ko na, Dok, nauubusan. Akala ko kasi, sa kinuha ko na yun, aabot na siya like after a month. Hindi pala. Kasi ang challenges namin yung freight. Yung unang dating po, ang sabi kasi sa akin ni Gerald, ang pinakamura yung daw South Sea. South Sea nga per yun, di ba? So, anyway, ang mahal po pag yung first namin, umabot kami 28. Tapos nag-order ako ng pet bottle, umabot na po kami ng 35K. So sabi ko, wala yata akong tutubuin kasi 5% lang po yung markup ko. So sabi ko, suntok sa buwan. So nung time na yun, kailangan ko mag-order. Eto na, kailangan ko palang magpaikot ng pera. So sabi ko, 5% lang. Nung kinumpute ko, sa lahat ng nakuha ko, to be honest, ang kinita ko lang po is parang nasa 30,000. Pero kinuwento ko yun sa isang reseller, ang sabi niya, Dok, 30,000 lang ang kinita mo. Kasi kits lang po, konti lang yung inaano namin, pinuproduce namin na finished product kasi wala pa kaming place. Tapos sabi niya, alam mo Dok, ako yung kinuha ko na 30,000, 100%. Mas malaki ang kita niya kesa sa akin. So at that point in time, na-realize ko, eto man talaga yung goal ko. Ang goal ko, tumulong. So konti lang yung kikitain ko, pero itong tao na reseller na to, mas malaki ang kikitain niya, happy po ako doon. Yes.
Next is, yung challenge is, hindi ko matutukan ang Clinicals po ang pangalan ng namin, ng store. Clinicals by Extreme Blooms. Hindi ko matutukan, so yung umaano po talaga is mga staff ko. So, technologically challenged po ako. Hindi ako marunong mag-TikTok, wala akong FB, wala po akong alam sa social media. So, yung mga staff ko, sila yung gumagawa nun at hindi rin sila ganun ka-active. Pero ang lagi kong tinatanong nun kay Ma'am Jo, nung pumunta siya, paano kayo nag-umpisa? Yung humble beginning niya, yun yung nagpa-inspire po sa akin. And last month, bumisita po ako dito, tinur niya ako, doon ako napaiyak kasi ang dami niyang trabahante. Yun po kasi yung gusto ko. Pag doktor ka po kasi, mayroon kang 3 sekretary, pwede na. So 3 lang po yung matutulungan mo. Maximum na po yung 5. Pero sa ginagawa ni Ma'am Jo, marami. Sa akin po kasi yung success, yung maraming nakasalalay sa'yo, yung marami kang natutulungan. So, itinura ko ni Ma'am Jo, ang na-observe ko po nun, Ma'am Jo, kaya ako naiyak, lahat pagdaan niya, hindi takot sa kanya yung empleyado niya. Parang friends lang sila. Naiyak ako noon kasi sabi ko, tama yung napuntahan ko. Mga totoong tao. Tinur niya ako, napapaiyak ako noon at nagulat ako, binigay ni Ma'am Jo ang isang araw niya na para lang ako magtanong kasi aanga-anga po ako sa business kasi wala akong idea. This is totally new for me. Ang alam ko lang po dati mag-direct selling and then na-confine na nga po ako sa profession ko. Pero yun po yung isa sa mga na-inspired ako kay Ma'am Jo na ang dami niyang tinulungan. So ang challenge ko po ngayon, pero kumita po ako ng maraming friends and family with Extreme Blooms. At kumita po ako ng community na tulad nyo, ng totoong tao na nagsishare ng inyong expertise. So yun po yung meaning sa akin. Bagong tao, bagong friends, bagong family sa katauhan ni Ma'am Jo. And tatanungin niyo kung anong challenge ko, saan ako nahirapan. Ma'am Jo, how to be you. Yun yung challenge ko ngayon sa sarili ko. Mangarap na lang din tayo, kung si Ma'am nga, 23 years old, kumita siya, bonggang-bongga, di ba? So mangarap naman tayo, nandyan na may susuporta naman sa atin, let's dream big. At the end of the day, God is the best provider and He gives provision. Magtsatsaga lang tayo, magre-rely sa sipag at syaga, and of course, trust in God. Thank you so much. All my niggas shooters, so you know they don't sleep. Now you know I can believe you. Sabi ko na nga Ayun po, thank you ma'am. Thank you po, thank you po talaga. At mas nararamdaman ko ngayon na na-appreciate talaga ako. And hindi ko rin po alam na ganun din po yung nila sa akin. So thank you po. And yung sinasabi ni ma'am na 60 na umaasa sa akin, nadagdagan ngayon. Ang dami nang umaasa sa akin. Matagal na po talaga kayong nandiyan. And hindi naman po din ganon. Hindi naman po talaga yung ako yung blessing din sa inyo. Ako yung blessing lang sa inyo. Blessing din naman din po kayo sa amin. Kung wala rin po kayo, wala rin po talaga yung mga kasamahan natin na natutulungan po natin. Yun po yung lagi niyong iisipin. Huwag niyo po iisipin na ako lang po yung blessing sa inyo. Blessing na blessing din po kayo sa amin. Kaya po, gagawin ko po yung lahat para maingatan ko po talaga kayo. At kung meron man po akong mga lapses o meron po akong mga pagkukulang sa inyo, patawarin niyo na po ako. Kasi talaga pong medyo nasya-shock pa ako, na-overwhelm pa po ako sa
sa pagbilis po ng pagdami ng distributor at hindi ko po talaga alam kung saan ko pa kukunin yung sarili ko kasi nga po hindi rin po ako sanay na ganito po. Parang nag-a-adjust din po ako. Ganun po. Hindi, parang sinasabi nila na good problem nga daw po siya. Pero talaga pong sobrang problemado po ako, lalo nung mga nakaraang mga panahon po dahil nga maliit yung ating warehouse. Pero ngayon po nakita nyo naman, at pinagmamalaki ko po, kaya dito ko po ginanap na malaki na po yung warehouse natin. Ayun po. So yun, sobrang dami ko palang kaibigan. grabe to. So yun po, kala ko po ang kaibigan ko lang yung mga employees ko, yung mga staff, yung admin ko. Sa katauhan niyo po, napaka-special po pala ng pagtingin niyo sa akin. At mas lalo po akong na-inspire talaga ngayon. And, para po ma-inspire pa po kayo lalo, so sa lahat po ng mga nagkwento, siguro po mas, kasi marami pa pong hindi nakakaalam ng kwento ko. And para po mas ma-inspire kayo, sana, papanood ko lang po yung ginawa naming mini-vlog. Wherein, eto na po yung parang pilot episode ko. Kasi po sorry po magbabalag po ako. Ayan po. Kasi po marami po nag-whistleblower po sa akin na mag-vlog ka, sayang. Para mai-content mo yung mga knowledge na gusto mo pang i-share sa mga hindi lang sa inyo po, kundi sa mga rin nyo po, mga resellers ninyo, mga customer niyo po. Yun po, hindi naman po ito purely sa sabon business o sa business, kundi kung ano-ano pa po. So ayan po, sana po ma-inspire kayo at magustuhan niyo po. Pasensya na po kung medyo pangit yung pagka-video. First time lang po. So ayan po, panood na lang po habang kumakain po ako. Hindi po, joke lang po. Sige po, pag-play. Sorry po, medyo. Kaya utang ko po sa kanya ang kalahati ng buhay ko. Mas Jo, hindi. Hindi po. Sobrang ready po. So, isa siya sa mga naging kaibigan ko sa negosyo. Ayan po. Hindi ko lang po patatagalin. Walang iba, kundi si Sir Lloyd Denamska. Naka, Mas Jo. Grabe sa utang. Mentor niyo po. Pwede niyo po maging mentor lahat. Grabe. Miss Jo, thank you for inviting me. I love you. Thank you, sir. Okay, sige. Hindi ko, anyway. Thank you very much, Miss Jo, and the rest of the distributors. Let me introduce myself. My name is Lloyd Denosta. For some, they are actually calling me Coach Lloyd because I am in the online marketing or Facebook marketing world. So technically, ang trabaho po namin, ang posisyon ko po muna sa Bilis Benta and Pericon, I'm the operations manager. So technically, I do empower our employees to do more and be more. No? So, yan ang isa sa mga passion ko. And isa sa mga ginagawa namin sa company namin actually is to, make our subscribers or distributors as well na ma-empower din and to know online. Because I know some of you here, although nandito na kayo sa distributorship, nandito na kayo sa pagnenegosyo, marami pa rin sa inyo ang hindi alam ang online marketing. Okay? Can you guys raise your hand? Kung sino dito yung parang sa tingin niyo medyo hindi pa talaga kayo sa online. Can I see some hands, please? Alright, medyo madami. Okay. So kwento ko lang yung story namin ni Miss Jo. No? Actually, si Miss Jo, magkapit-bahay lang kami dito sa Araneta Village. Kasi lumapit lang ako sa kanya, pwede ba kitang tulungan, Miss Jo, di ba? Tapos nag-present lang ako sa kanya and I just presented how online works. Ganun lang kasimple. Tapos, parang naging magkaibigan lang kami and binibigyan ko lang siya ng mga advices without any return. Because that's what I love. So technically, I'm here because one of my passion is to help entrepreneurs and aspiring business owners na magtagumpay sa negosyo. Kaya palakpakan nyo naman yung mga sarili ninyo kasi nasa tamang landas na kayo, guys. Nandito na yung pagkakataon ninyong lahat para matuklasan kung paano nga ba ibebenta ang mga produkto na yan at paano kayo magtatagumpay sa online. So, ayun yung magiging trabaho ko ngayong gabi na ito. Okay, so technically guys, I just wanted to point out two things for tonight.
Now, so, number one is the importance of having a reliable supplier and inventory system. And the second one would be talking about technology. Paano nga ba yan? No, marami sa inyo nag-iisip na ngayon, ako, I know some of you are having a hard time. Gustong-gusto mo na maging katulad ni Ron kami, di ba? Nakikita ko yung mga vlogs ni Ron kami. Gustong-gusto ko na rin maging katulad ng mga top distributors na meron kayo ngayon. Actually, kami sa Bilis Benta, what we're doing actually, we just keep on learning. Aral lang kami ng aral ng aral ng aral. At yan ang gusto kong magawa ninyo starting today. Alright, so again, we're talking about online marketing, ha? So ang first topic natin for tonight would be having a reliable system and inventory system. A reliable supplier and inventory system. Siyempre, I cannot set aside na nandito na kayo ngayon kay Miss Jo. Meron na kayong reliable supplier na maaasahan, na madaling mapuntahan, madaling kausap. Tama ba? Sobrang madaling bang kausap si Miss Jo? Yes! Yan, Miss Jo. Tignan nyo naman, ba? At ang goal ni Miss Jo, napaka-inspiring Miss Jo, no? Ang goal mo payamanin lahat ng mga nandito na to. Tama, Miss Jo? Yan. Kaso lang, kailangan tulungan nyo ang mga sarili ninyo, ha? Para yumaman. Paano ba yumaman? No? So, sabi nga ni Miss Nada kanina, no? Yung pinaka-success for you, Miss Nada, hindi, not only about revenue, no? It's all about helping others. And I believe all of you here, ganun din ang yung aspirations. Okay? So, the first point is that having an inventory system. Okay. Sobrang importante ng inventory system, guys. Gusto ko mas bigay ng bigat ito sa inyo kasi right now, katulad ni Miss Nada kanina, di ba? Gusto ko malaman magkano ba ang gusto nyong kitain dito sa pinasok nyong negosyo. Okay? Will it be okay from this table? Sino pang distributor dito, ma'am? Okay, ma'am. If I would, what's your name, ma'am? Miss Melody, if I would ask you, how much do you want to earn in a monthly basis? It's okay. We can, syempre, di ba? Sinong gustong benta nga? Sinong gustong bumenta ng 2024? Taas na ng kamay? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, walang benta ng 2024. Sasabi ko sa inyo. Taas ang kamay na gustong bumenta? Ayan! Dalawa pa, di ba? So again, Miss Melody, how much income do you want to earn for in a monthly basis next year? 6 digits. 6 digits. So more, napalakpakan nyo naman si Miss Melody. Yan, ha? Okay, 6 digits, that's more or less 100,000, right? Okay. How about here, sa table number 5? Sino pong distributor dito bukod kay Miss Nada? Sir, if I would ask you, how much income per month ang gusto ninyong kitain kada buwan? What's your name, sir? Ferdinand Lopez. Sir Ferdinand, how much per month? On a monthly basis, sir? Maybe 6 digit too. Okay, 6 digit as well. How about the table number 9? Can I see sa ano dito? Sino po ang distributor dito, ma'am? Ma'am, kayo po. If I would ask you, what's your name? Miss Gia. How much income ang gusto niyong kitain on a monthly basis? 7 digits. Nako, 7 digits, palakpakan nyo naman si Miss Gia, di ba? Grabe! 7 digits. Lahat yan. Isipin nyo na kung magkano income yung gusto nyo kitain by next month on a monthly basis. Kasi yan ang magiging point or reference natin for inventory. Now, I want to leave this to you guys. Kung gusto nyo kumita ng ganyang amount, okay, kailangan meron kayong inventory na at least, for example, we're talking about 100,000, kailangan ang inventory ninyo ay nag-a-amount ng 1 million pesos. That's the point. For you to have that 6-digit income per month. Now, question yourselves. Meron ba kayong inventaryo na halos 1 milyon kada buwan? Wala. Now, my point here is that kailangan, bilang nandito na kayo sa mundo ng pagninegosyo, you really have to work on that inventory amount for you to have that 6 digits. That's the point. Okay? So having an inventory system, guys, that's actually the backbone of your business. So technically, ngayon, ang challenge ninyo lahat, paano ba ako kikita ng 6 digit? Start with inventory. And now that you are now learning things in business,
you must be able to understand now that inventory is very important for you to get that income. Palakpakan nyo naman yung mga sarili niyo. Meron kayo ng kaya doon, guys? Okay. Tingnan niyo yung inventory ninyo, ha? Meron ba akong 1 million sa inventory ko ngayon? Kung wala, then you really have to work that out. Grabe, ang lakas ng ilaw talaga dito, Ms. Jo. Okay. Okay. Now, the second point that I wanted to point it out here, guys, ginawa nyo kasi akong guest speaker dito eh. Gusto ko lang mabigyan kasi yung mga kailangan ninyong malaman ngayong gabi na ito. Okay? Since papasukin natin ng online. And the second point would be leveraging what we call technology. Okay? Sa mundo ng technology, I know some of you here, if you would rate yourself. Okay, how can I see some hands here? Ma'am, Maslani, if you would rate yourself in the world of technology right now or online, how would you rate it from 1 to 10? 10. Uy, palakpan niyo naman si Ma'am. 10, okay, very good. Okay, how about for the others? How about you, ma'am? Are you also a distributor, ma'am? Opo. Abo. How would you rate yourself in terms of technology, ma'am? 2. Okay, 2. That's okay. And if you don't know things, that's okay. Yun ang ginawa ni Miss Jo. She's into business already, but she asked for help. Yun ang ginawa niya. So, kami, bilang isang, technically, I'm already a coach. I just simply coach him. Ito ang gawin mo. Ito gawin mo, Miss Jo. Kunin mo to. Ito gawin mo. Eh, sir, hindi ko to alam eh. Basta gawin mo lang. Just do it. Pinasok niya yung technology. And now, look at her. Okay? For the world of technology, meron akong gustong sabihin sa inyo. Okay? You have to leverage this. There is what you call automate, eliminate, and delegate. Again, I want you to repeat it. For the world of technology, meron tayong tinatawag na automate, eliminate, and delegate. Can you repeat, guys? Automate, eliminate, and delegate. Okay. Ito ang na-realize namin sa Bilis Benta and Pericon. Kung bakit lumaki din yung business namin, okay? Yung pinaka-boss namin, meron siyang habit na, I want you to have this habit, guys, ha? Grabe, init kasi. Okay. Bilang starting entrepreneurs, you have to have this habit at all costs. You have to build this habit in building system. What do you mean by building system, guys? Kailangan, bilang kayo ay nag-uumpisa sa mundo ng negosyo, lahat dapat ay control ninyo. Dapat meron kayong sistema na gawin sa negosyo ninyo. May narinig na ako mga istorya kanina na kinapulutan natin ng aral. That's why I want you to remember that automate, eliminate, and delegate. Because with this habit, kasi ganito kasi yan, guys, ano? Bakit ba kayo nagne-negosyo? Yes, totoo, kita. Pero, dahil nandito na kayo, syempre, ano yung letter T na gusto nyo magkaroon? T and F. 2 words. Time, freedom. Pag nagnegosyo kayo, anong gusto nyo gawin? Lahat ng focus nyo nandyan na. Di ba? Anong nangyayari kasi ngayon sa mga negosyante na nakikita ko, sobrang busy talaga na parang wala ng oras para sa sarili nila. Hindi ganun, di ba? Hindi ganun ang reason kung bakit kayo magnenegosyo. The very reason why you're here is for you to have that time freedom. And the number one that I want you really to understand here is you really have to do that habit of building a system. Our CEO, his name is Chester C. He's the 2022 e-commerce personality, no? Last year. Yun ang ginagawa niya halos araw-araw. Paano siya matutulungan ng technology para mas mapabilis ang lahat-lahat? Kasi when you say technology, it's not about staying updated kasi, guys. It's all about making ways kung paano mo mas mapapabilis yung operations mo, kung paano ka magkakaroon ng control. Okay? So, you have to build that habit. Let's talk about the first word, which is automate. Okay. When we say automate, guys, hi Sir Bernard, when we say automate, ganito kasi yan. Kailangan, ngayon na nandito na kayo sa mundo ng pagnenegosyo at distributorship,
nag-iisip na kayo ng paraan kung paano mas mapapabilis ang proseso ninyo. Kung paano ma-automate yung tipong kahit na wala ka sa negosyo mo, gumagalaw siya. Ngayon, kapag nag-record ba kayo ng sales, taas ang kamay, sino po yung manual pa rin dito per resibo? Can you raise your hand? Manual resibo pa din? Yan. You have to think. Paano ba ako matutulungan ng technology at ma-automate ang negosyo ko? Right? Ano pa? Ano pa yung gusto natin? May mga bagay-bagay ba kayo na gustong i-automate? Meron bang gusto mag-share? Gusto na, ano yung gusto mong mas ma-automate sa negosyo mo? Yung chat response. Okay. Minsanan lang. Okay. Na parang makonect-connect. Minsan, time-consuming yun eh. Yes. Kasi yung naglalantay. Okay. So parang yung gusto ko yung ma-automate. Yes, okay. See? Now the question is how? Paano mo siya ma-automate? Ang tanong yan, naghahanap ba kayo ng tao na tutulong sa inyo with that? Iyan ang ginawa ni Ms. Jo. Tinulungan ko lang siya, kinuha niya ng advice, and then in-apply niya. Marami na tayong bot ngayon na kahit natutulog ka, kayang magbenta ng sarili mong page. Alam niyo po ba yon? Marami nang ganun. Medyo budol nga lang, kasi kailangan mong galingan sa paggagawa ng bot, but then again, there's a way. Diba? Marami, ang dami pa. Ano pa yung mga gusto mong, how about you, Ron, to me? Ano yung gusto mong i-automate sa operations mo, if I would ask you? Meron ba? Chat response. Okay. Alright. That's the first point. The number 2 for technology is what we call eliminate. Now, since hindi kayo gumagamit ng business system, guys, or wala pa kayo sa ganung habit ngayon, may narinig ako kanina dito, nananakawan. May naririnig ako kanina dito, hindi niya alam kung kumikita pa ba siya. Tama? Kayo din ba? May ganun ba kayo mga concern? Hindi niya alam kung kumikita pa kayo. Kaya na po yung gawin ng sistema. And now, bilang mga bagong business owners, kailangan nyo alamin kung paano yun. There's a way for you to do that. Yung tipong kahit nasa beach ka, Ms. Jo, magkano kaya benta ko sa 2 branch ko? Okay. Mababa. Bakit mababa yung benta? Di ba? Eh ngayon, kung manual ka, anong mangyayari pag manual? Hahantayin mo pa yung tao mo na gawin. Di ba? Hindi mo pa alam kung balanse. Sa pag-resibo, hindi na po dapat papel-papel yan. Kailangan automated na po yan. Kailangan di-computer na po talaga yan. Para automatic, meron pa nga kami. Kaya na namin makita kung magkano kinita namin. Kaya namin makita kung magkano ang kinita po namin kada araw. So, ganong level na dapat ha. And the last one would be delegate. Okay? For the word delegate sa ating sistema, no, you have to understand this, guys, ha. Sa pagnegosyo, kailangan makahanap talaga kayo ng tao na mapagkakatiwalaan niyo para maibigay niyo sa kanya ang trabaho. Dahil bilang isang may-ari o bilang pumapasok sa mundo ng pagnenegosyo, kailangan nakafocus kayo sa number 1, sistema, sa tao, at sa produkto. Dapat naghahanap kayo na naghahanap every day. And the good thing about Ms. Jo, ang galing na napili niyo, this is a winning item. So yun ang magiging trabaho niyo bilang business owner. Kailangan naghahanap kayo na naghahanap ng ways para makahanap ng mga winning items. Again, ano yung 3 part for the technology? Automate, eliminate, and delegate. Okay? The second part of the word technology is what we call social media management. Marami sa inyo dito, nako, pag tinignan ko ang Facebook, titingnan ko, ha, Ms. Jo, magtatawag ako kung may nagpo-post ba ng produkto ninyo sa Facebook. Oh, sir, kayo distributor dito ba tayo, sir? Pwede ko ba makita yung Facebook ninyo? Tingnan ko nga, sir. Okay, why I'm doing this? Because I want you to realize this, guys. Social media. Okay, let me see, sir, your Facebook. Let me see, sir. Okay, and then, okay, this one. Oh, okay, meron ka, sir. How about your profile, sir? Can I see your profile? Alright. So there's, alright, very good. Very good. In the world of social media management, there is what we call marketing funnel. Familiar ba kayo sa marketing funnel, guys? Can you raise your hand kung hindi nga familiar? Patingin nga ako ng mga kamay na hindi familiar sa marketing funnel. Who doesn't know marketing funnel? Okay. When you say marketing funnel,
ang unang-unang kailangan ninyong alamin would be the first one is what we call awareness. Huwag mo na kayo mag-isip ng benta. Ang isipin ninyo, paano nyo may i-announce sa buong city ninyo na meron kayong kanyang negosyo. That's it. Awareness muna kayo. Give yourself siguro mga 1, 2, or 3 months. Kasi ganyan yung ginawa din ni Ms. Jo noong una. I remember, Ms. Jo, when we handled your Facebook page, it's just like 5,000 followers, right? And just a few distributors. But then, when I actually teach them how to do Facebook ads, dumami yung followers, tapos mas nakita pa namin yung ilang mga points kung paano mas papapadami yung benta. Yan, ginawa ni Ms. Jo. Actually, di ko na nga siya masyado na-realize niya na. Tapos, ngayon, actually, hindi na masyadong ang ads. Influencers na talaga ngayon. Do you guys agree? Do you know how to collaborate with influencers? That's the way to go. Kung nahihiya kayong humanap, you can hire them. Again, social media management, that's technology, guys. So I hope mas nare-realize nyo ngayon, no? There is no way for you to build that niche or that product without social media na. Hindi na dapat kayo nahihiya hanggat maaari na ipakita at ipagmalaki sa iba na meron kayong produkto na ito at kaya nyo rin gumawa katulad ng content si Ron kami. Right now, actually, dapat nga nag-video na kayo. You are telling to the whole world na meron kayong produkto at nandito kayo ngayon sa Extreme Blooms na proud na proud. Kailangan nyo na talagang pasukin ng social media kung gusto ninyong lumaki ang benta ninyo by 2024. That's the way to go. And I encourage everyone na gamitin na ninyo ang power ng social media. Huwag na kayong mahiya. At kapag may nahihiya pa din kayo, parang hindi nyo alam kung paano hindi nyo ba alam kung paano mag-umpisa, kayo na have a hand kung sino yung hindi alam kung paano mag-umpisa. Patingin nga ng kamay, it's okay. Si Miss Nada lang, ibig sabihin, alam na pala nila lahat, Miss Jo eh. Diba? The point here is that, for example, you don't know how to start or parang hindi nyo alam kung paano yung step-by-step process, you can reach me. And that's for free, guys. And so hindi tayo dito, kasabi ko nga sa inyo guys ang goal ko is to help. Tapos bahala na kayo kung apply nyo. I remember nga, meron kaming millionaire na subscriber ni RJ. Millionaire na yun like millionaire na talaga. Kasi kami, we are Bilis Benta, we handled 1,500 Shopee, Lazada, and TikTok accounts. Ganun po ang ginagawa namin. And we are actually using it under one system, which is Spiricon. What's Spiricon? That's a business system. And even Miss Nada herself is already a subscriber for Spiricon. So, ibig sabihin, kapag may Spiricon siya, okay, ganito, gusto ko itong ma-realize ninyo. Ang mundo ng pagninegosyo ay hindi lang patungkol sa sales. Hindi lang, paano ko mapataas ang benta ko? Ito ang inventaryo ko, hindi lang doon. Ang mundo ng pagninegosyo ko ay patungkol din kung paano ka mas makakasave sa negosyo mo. Katulad ganina, sabi po ni Ma'am, nananakawan siya. Kasi wala po kayong control, Ma'am, sa inventory ninyo. Tapos malalaman nyo lang siya after the fact. Whereas, if you have a system in place, can you guys imagine? Every day makikita mo yung benta mo, every day makikita mo yung inventory mo, bakit disbalance? Gawin nyo na agad. Right? Meron ako narinig kanina. Sabi ni Sir kanina, bakit ang daming benta? Pero parang walang kita. Tama? Ganyan yung problema niya, di ba? Kasi nga, walang control. That's what I wanted for every business owners to learn. You guys have to have control by all means. Kasi ako ranas ko din yan. Mananakawan kayo kapag wala kayong control. Isipin niyo ang pagninegosyo ganito. Parang gripo, okay? Again, business is not just about sales, but business is all about savings. Isipin niyo yung sales parang gripo, pupasok sa balde. Sales, right? Pera, pupasok. Sinasalo ng kumpanya, sinasalo ninyo.
But then again, if you don't have control, madaming butas yung balde. Madaming butas yung sumasalo na hindi nyo alam. Yun yung mga nag-leak. Katulad nung kanina, nanakawan. Hindi nyo alam kung in and out ng pera ninyo, kumikita pa ba kayo? You don't know. At napakarami pa. Dumami lang yung orders ninyo. For example, ang orders ninyo ay 10, 20. Kailangan ko na mag-hire ng 2 tao. Agad. Without doing analyzation sa data. Kailangan, as much as possible, dahil kayo mga bagong negosyante, maging data-driven po kayo. And for you to be able to be a data-driven business owners, kailangan meron kayong sistema in place. For example, Ron Kami, you are actually having a Shopee Lazada right now, right? Are you also reading your business insights? Business insights, are you reading? Yun yung isa sa mga pwede ko ibigay na service sa inyo. Kung pag gusto niyo mapalaki yung negosyo, yung store ninyo. Diba? So that's way to go. Again, 2 factors that we actually talk for tonight. The first one would be having a reliable supplier and inventory system in place. The second one would be leveraging technology. Wherein, you have to have a habit of building system. Kung paano nyo mas mapapadali at paano magkakaroon ng control ng negosyo ninyo. At the same time, you have to use social media management para mas maipalaganap at mas ma-amplify ang nakakakita ng produkto ninyo. Ngayon, if you don't know pa din, for example, I know some of you have this challenge na, oo nga, Sir Lloyd, yan na nga sinasabi mo na pero hindi ko alam kung paano umpisan, then contact me. Si Ms. Joss, pwede niyo naman sabihan para mabigyan ko kayo ng guide, and that's for free. Okay? Again, Ms. Joss, maraming salamat, and thank you very much, everyone. Congratulations, nandito na kayo sa mundo ng pagnenegosyo. Don't quit, okay? Continue fighting because nandito na kayo. At kapag nakausap ko kayo, kukurutin ko talaga kayo. Hindi kayo pwede huminto. Okay? Andito na kasi kayo eh. You just have to have someone who can help you. Again, my name is Coach Lloyd. Thank you, Ms. Joel. Thank you. Thank you. Walang pera lang. I-reach out ko lang siya. Nasa Facebook siya, pwede rin siyang i-chat, pwede kayo mag-reach out sa kanya. Tanungin niyo lang ako kung anong page niya or anong profile niya. Yes, thank you, Mr. Yan, thank you, Sir Lloyd. Thank you po. Sobrang nag-gain namin yung knowledge from you. And sana lahat kayo. Ay, hindi ako yan. Yung isa, yung updated. Yung talaga actually. Lloyd Buntas de Nosta. Actually, hindi ko talaga alam. Yeah. Hindi ako masyadong techie eh. Pero tinry ko lang yung best ko sa tulong ni Sir Lloyd. Wala akong nilabas na pera. Sige. Hi guys. So technically I'm here with Extreme Blooms and enjoying the distributors party. So